Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay muling nagagalak. Nagkasama-sama tayong muli dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan ay muli natin makakasama ang Direktor ng Communication ng North Philippine Union Conference, Pastor Jose Orbed Jr. Welcome, Pastor. Maraming salamat, Pastor Ben, at kami po ay nagbabalik sa isa pang napakahalagang paksa sa Reformation. Tayo po'y dadako na sa ating ika-12 leksyon at ang ating paksa po ngayon ay pinamagatang Reformasyon, nilulunasan ang nasirang relasyon. Sa paksang ito ay ating pong kaharapin ang kung paano mapapagaling ang mga damdaming nasugatan, nasaktan sa kadahilanan ng mga hindi pagkakaunawaan o mga problemang hindi natin naiwasan. Sa leksyong ito ay ating maunawaan ang payo ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo 18 na ito'y tatayong pinaka-modelo ng ating paglutas sa mga suliraning ating kinakaharap. Ating matutuklasan ng mga biblikal na prinsipyo ng mga nagpapahilom ng nasirang relasyon. At matutunan din natin kung paano magpatawad, kagaya ng ating Panginoon Hesus na siya ay nagpatawad sa bawat isa sa atin. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay napakabuting anyayahan natin ng Banal na Espiritu na siyang pumatnubay sa atin pong gagawing pag-aaral. Pangunahan tayo ni Pastor Orbe sa ating panalangin. Dakila naming Diyos, puno ka ng kahabagan, Ikaw ang sumusuri ng aming puso at isipan, at inaakay mo kami sa landas ng katotohanan. Ipinakilala mo sa amin ang pagpapatawad. Panginoon, maging malapit ka sa amin sa sandaling ito. Amen. Na sa aming pag-aaral, lalong magiging matibay sa aming mga kaisipan ng tanging pagkakaisa at aming pagpapatawad sa bawat isa ang magdadala ng tunay na reformasyon sa aming mga buhay. O Panginoon, ganapin mo ang iyong pangako na kami iyong kasihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Pastor, dadakot na tayo sa ating ika-12 paksa. Pero nais kong pansinin po natin, Pastor, no, na yung nakaraang 11 leksyon ay kung yung mapapansin, talagang idinidiin natin yung revival, reformation. Ang banal na espiritu ay tuloy-tuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Tama. Pero nakakagulat dito sa ating pag-aaral. So bagay, hindi na nakakagulat. Na makita natin na ang mga alagad sa kabila ng pinag-aaralan natin ng revival reformation, nagkakaroon pa rin ng mga suliranin, nagkakaroon pa rin ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan na marahil na-expect sana natin sila yung mga mature nang para bagang hindi na sila nagkakaroon ng mga hindi magandang karanasan. Pero ito yung realidad na sila ay nakakita natin ng hindi rin magandang halimbawa. O dito natin nakita talagang may mga pagbabagong nagaganap. At ito rin ang patuloy na magaganap sa ating karanasan. Yeah, at yun nga ang maganda nito. Parang tayo rin na bagamat mahabang panahon na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, atin na lagi pinapanalangin ang paglago at pagkakaisa na tayo dumaan sa reformasyon. Pero kuminsan ay nagkakasakitan pa rin ang damdamin, kuminsan ay nagkakasagutan at palitan ng mga masasakit na salita, na ito isang realidad na hindi natin pwedeng takasan. Tama At dito sa ating pag-aaral, Pastor, ay makita natin na bagamat may mga ganitong sitwasyon, pero ang Biblia, ang ating Panginoon Hesus, ay meron din mga kaukulang mga solusyong ibinibigay. Tama. At yun ang ating pag-aaralan ngayon na may kinalaman sa nilulunasan ang mga nasirang relasyon. Pastor, gaano ba kahalaga na harapin natin ang tungkol sa pagharap dito sa mga nasirang relasyon na maisauli ito sa mga magandang karanasan? Pastor, walang magiging saysay ang patutuo, no, ng iglesia o ng bawat sino mang nagsasabi na siya'y kumikilala sa Panginoon, subalit walang pag-uugnay sa relasyon ang mga mananampalataya.
nangangahulugan na itong relasyon ay bagamat hindi pa magsasalita, ay nagtatanyag na ang Panginoon ang nabubuhay sa kanila. Relasyon na maipakikita na ang tunay na pag-ibig ang siyang nagbubuklod sa kanila. Katulad ng sinabi mo, hindi mawawala ang pagkakaiba-iba ng ating pananaw at marahil ay makapagdadala sa atin sa mga sandali na hindi magkakasundo. At habang tayo nabubuhay sa lupa at nangingibabaw ang kasalanan, ito'y magpapatuloy. Ang kagandahan dito, ang relasyong ito ay maaring manatili kung tayo'y nakaugnay sa ating Panginoong Diyos. Pastor, pwede kaya na ito yung sinasabi ng iba? Ayoko nang makialam pa, umadamay pa sa ilang mga hindi pagkakaunawaan sa iglesia. So, bahala na kayo. Bahala na ako sa sarili ko. Basta ako sisimba, bahala na ako sa buhay ko. Kung magkagulo kayo, nasa sa inyo yun. Basta ako, nagpapakabanal ako. Pwede bang ganito maging kaisipan na lang ng iba natin mga kapatid? Pastor, sana nga malayo tayo sa ganyang kaisipan, no? Sapagkat bukod sa relasyon na itinuturo ng banal na kasulatan na siyang magbubuklod sa mga mananampalataya, kinakailangan nakikilala rin natin yung kahalagahan ng pagmamalasakitan. No? Hindi po pwedeng mabuhay na lamang tayo sa ganang ating sarili at sa katakutan na tayo'y madamay pa. Hindi po pwedeng ganon. Maging ang ating Panginoong Yesus, binata ang lahat ng ito, bagamat siya'y hindi abot-usap sa ating mga kasalanan, pero binilang siyang parang makasalanan at pinasan niya ang kasalanan nang siya'y nabayubay sa cross. Ibig sabihin, Pastor, talaga napakahalaga na tayo ay matutunan natin kung paano makisalamuha, makitungo, at mag-adjust tayo sa mga sitwasyon. At kung dumating mga problema, ay matutunan natin itong harapin. Totoo yun, Pastor. At yan po ang idinidiin ng talata sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Nais kong basahin yan, Pastor. Pilipos Kapitulo 2, 1 hanggang 2. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Napakaganda, Pastor, na ito ang hangarin ng Diyos sa atin. Kaya, Pastor, makikita mo, ito'y magiging bunga ng tunay na reformasyon. Pastor, nabanggit mo itong magagandang ito na sinabi ng banal na kasulatan, pero ang realidad talaga ay, ang sabi nga ay, yun nga ingkang ngipin at dila pagkabata pa lang magkasama na. Pero dumarating talaga yung panahong nagkakakagatan, nagkakasakitan. Di lalo tigit tayo ng mga mananampalataya na nanggaling tayo sa iba't ibang lugar, iba-iba ang ating background, iba-iba ang ating pananaw sa buhay, iba-iba ang pagkapalaki sa atin. Bigla tayong pinagsama-sama ng Panginoon. Kaya ay talagang babangon yung sandali na merong hindi pagkakaunawaan. Kaya ulitin natin yan, Pastor, para po sa ating mga taga-subaybay, hindi po mawawala ang ganitong kalagayan sa ating kalagitnaan. Ang ituturo ng ating leksyon sa atin ay ang kahalagahan na kung ito'y dumating sa atin, may lunas. Kung ito'y maganap sa ating kalagitnaan, may pamantayan ang Panginoon. Na kung ito'y susundin natin, maisasauli tayo sa tamang pag-iisip, sa tamang relasyon, sa tamang ugnayan, sa tamang pagmamalasakitan, at sa tamang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Tama, Pastor. At ang ating Panginoon Jesus nagwika na ang pinakamagandang ebidensya ng kapangyarihan ng Ebanghelyong gumagawa sa kanyang bayan ay yung makita tayong nagkakaisa, nagmamahalan. Sapagkat dito makikilala ng sanlibutan na tunay nga na tayo ay mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Opo, Pastor. Gusto kong basahin yan, Pastor. Sa Juan Kapitulo 17, ang talata po ay 11. Ganitong sinasabi, Pastor. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa
na gaya naman natin. Kaya talagang kapahayagan ng misteryo ng pagkakaisa ng pagka-Diyos ang tayo'y magkaisa din. No? Pero hindi po ito, Pastor, na pagkakaisa na pare-pareho tayo ng kaisipan. Sapagkat may angking kaloob ang Panginoon sa atin na iba-iba. Ang nais lamang ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pamantayan kung papaano maisauli ang marahil masisirang mga relasyon pagdating ng panahon. Sapagkat hindi mahalaga na na darating ito sa ating buhay. Ang importante, maisasauli ito sa tamang relasyon sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, ay talagang i-expect natin na pagka tayo nagkakasama-sama, maaari magkaroon talaga ng Yes. problema. Opo. At ito hindi may iwasan. Pero pwedeng mabawasan. Pwedeng maakay natin sa pag-unti. Pero talagang darating yung sandali na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero ang good news nga rito, kaya ng binanggit mo, inihayag na ng ating Panginoong Hesus na hangad niya yung ating pagkakaisa. Totoo yun. Kagaya naman ng nilang tatlo na iisa. Eh, kita mo nga, hindi ba, yung 12, kasama na mismo ang ating Panginoong Hesus. Pero sa kanilang kalagitnaan, wala yatang sandali o panahon na hindi sila nagtatalo-talo kung sino ang higit na dakila sa karya ng Diyos. Kaya sa ganitong bagay makikita natin na mahalagang maunawaan natin itong mga pamantayan, itong mga simulain, prinsipyo na magsasauli ng ating pagkakaisa at pagkakaunawaan. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay merong isang bahagi na binabanggit yung mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa. Na ang background nito, Pastor, ay yung samahan nitong si Pablo, si Bernabe at si Marcos na sila iisa ng gawaing pinuntahan. Subalit dumating yung sandali na si Marcos ay tinalikuran sila, iniwanan sila. Kaya ito namang Pablo ay nagkaroon ng kaisipang, huwag na nating isama yan. Marahil ako man, magkakaroon ng ganung damdamin. Marahil yung nasaktan siya o na hinatulan niya si Marcos na hindi maaasahan yan. So, ganoon ang pangyayari. Nang si Bernabe nagsisikat na maisamang muli ang kanyang kamag-anak na si Marcos, ay umaayaw talaga si Pablo. Mahigpit na tinutulan niya ni Pablo. Sa punto na sila mismo ay naghiwalay ng landas. So sa ganito mga pagkakataon ay paano natin makikita na maaari pang maisauli yung nasirang relasyon ni Pablo kay Bernabe at ni Pablo kay Marcos? Alam mo, Pastor, sa kwento ng mga gawa, maging sa mga sulat ni Pablo, inihayag na naisauli itong relasyon na ito. No? Yan ang nais nating tiyakin sa ating pong mga taga-subaybay, na isauli ang relasyong ito sa karanasan ni Pablo. Kung ano ang nag-udyok, kung ano ang naging kasangkapan na ito'y maisauli, dumating sa kaisipan ni Pablo. No? Yung tinatawag na divine initiative na sila'y maisauli. Sapagkat naisip ni Pablo kung ako'y nangangaral ng biyaya, kinakailangang maiparanas ko rin ang biyaya at maranasan ko rin ang biyaya sa pagpapatawad. Kung ako'y nangangaral ng pagpapatawad, kinakailangang una rin akong makaranas ng biyaya ng pagpapatawad. Kaya yung lalong paglapit ni Pablo kay Kristo, sa kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Panginoon, nakilala ni Pablo na kinakailangan niyang maranasan muna ito at magawa niya sa kanyang kapwa upang maging lubos ang kapangyarihan ng kanyang patutuo. Sa sinabi mo, Pastor, ay para bagang makikita natin na ipinahintulot ng Diyos yung ganoong sitwasyon na hindi nila pagkakaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan noon, doon din sila lalago. Tama yun, Pastor. Nang maging karanasan ni Pablo, ang magkaroon siya ng kakaibang pag-uugali laban kay Marcos, ay dito naman siya tinulungan ng Panginoon na habang siya nagpapakalapit sa Panginoon, ay dito niya naunawaan na meron din siyang pagkakamali. At naunawaan niya na kung siya ay isa ring makasalanang nagkakamali, pero ang kabutihan ng Diyos ay sapat para sa kanya. Ay bakit naman siya ngayon ay iba ang pakikitungo niya rito? Marahil na naisip niya na, kung ako'y nangangaral tungkol sa biyaya, bakit hindi ko ngayon ipahayag ang biyaya dito ngayon kay Marcos? Kung ako'y nangangaral tungkol sa pagpapatawad, at ito yung ipiniliwanag mo kanina, Pastor, ay bakit hindi niya isa kabuhayan din? So makita natin dito ang napakagandang karansang kung minsan ipinapahintulot ng Diyos ang kahit sabi natin mapait na karansan. Bagamat hindi niya kalooban, ipinahihintulot niya. Pinahintulot dahil nakita rin ng Diyos na
sa kanyang biyaya, dito rin tayo nagtatagumpay. Kaya dinidiin natin yun, Pastor, para po sa ating mga taga-subaybay. Talagang pagka tayo'y nalalapit sa Panginoon, nakikita natin na merong mga sangkap ng ating buhay, ng ating karanasan na hindi nakaugnay sa Kanya, dapat talaga maituwid natin para maging lubos ang karanasang ito. Hindi ko alam, Pastor, kung nagkaroon ka ng ganitong karanasan, tayong mga ministro, sa tuwing sasapit ang araw ng Sabat o iba pang araw ng Sanlinggo, talagang tayo'y nangangaral at dinadala natin ang patutuo ng pag-ibig ng Panginoon. Napakahirap bang mangaral at magsalita sa nakararami kung kayo mismong mag-asawa walang pagkakasundo? Lalo na kung siya rin nakaupo doon sa harapan mo habang nagsasalita ka. Ano kayang sasabihin ng taong ito? No? Na katuwang ng aking buhay kung yung aking sinasabi ay hindi niya nararanasan. Malaking ano yun malaking pagkasira sa dinadala nating patutuo at ibanghelyo sa mga tao. Tama yun, Pastor. Kaya napakalaga talaga na sa ating mga paglilingkod ay talagang tiyakin muna natin yung ating sarili, may maayos na relasyon sa Diyos at maayos yung relasyon natin sa ating kapwa. Lalo tigit kung halimbawa, kung minsan ang mag-asawa nga ay nagkakaroon nga rin ng sagutan. At sa mga ganong sitwasyon ay ako'y meron din personal na karanasan. Hindi siguro minsan madalas. Ako'y meron din karanasan na kami nagkaroon ng mag-asawa ng konting pagtatalo, konti lang naman. Pero sapagkat ako'y nagkaroon ng kaisipan na dalawa lang naman daw yun sabi sa management, either fight or flight. Ay di yung puntong yun, sabi ko alis na lang ako para matigil na. Ay di yun naman panahon ako'y papunta sa simbahan para magsalita. Ay kung bakit naman tama-tama naman na ako'y aakyat na sa pulpito para mag-preach, ay yun naman yung nag-text naman yung aking asawa. At doon ay sinabi na, tatayo ka dyan, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo nagtapos ang ating pag-uusap. Ay alam mo talagang nakakabagabag, nakakadurog ng puso. At nandoon talaga ang hangarin mo, Panginoon, baguhin mo ako, patawarin mo ako, hayaan mong ako'y tumayo sa harapan mo at sa harapan ng iyong bayan na maayos ang aking relasyon sa iyo. At tinangad ko rin na maging maayos din ang relasyon ko sa aking asawa. Pastor, napakahalaga yun, Pastor, kasi mahirap talagang tatayo ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao na alam mo na may problema ka. Napakahirap yun. Pastor, binabanggit natin ito para lang sa ganun ay naaninaw ng ating mga taga-subaybay at nag-aaral ng ating leksyon na ito ang nagdala kay Pablo. No? Na hindi maaring lubugan siya ng araw o marahil yung katwiran ng Diyos na hindi niya nakikitang dapat ipaglingkod niya muna ito kay Marcos. Kaya naganap ang kanilang pagsasauli ng relasyon sa biyaya ng Diyos. Sa bahagi naman, Pastor, ni Marcos ay makita rin naman natin na hindi naman din siya yung nanatili na lang sa kanyang kalagayan. Alam din naman niyang may mali siya. Pero ang kagandahan dito ay inalalayan din siya ni Bernabe tungo sa kanyang paglago at nang maunawaan niya ang kanyang pagkakamali ay hinagad din niya ang pagbabago. Amen. So, sa mga reconciliation na ganito ay makita natin hindi po pwedeng isang tao lamang yung mag-a-adjust. Kailangan ni pareho. Si Pablo ay nagkaroon ng lalong malawak na pangunawa sa biyaya ng Panginoon at si Marcos naman ay kumilala ng kanyang kamalian at hinangad din ang pagbabago. Kaya nakita natin dito ngayon yung pagkakasauli ng kanilang nasirang relasyon. Amen. At siyempre malaking bahagi ang ginampanan din ni Bernabe na marahil siya ang namamagitan. Kaya sa ganito mga hindi pagkakaunawaan, maganda rin yung may mga namamagitan. At siyempre yung dalawang involved ay kilalanin nila na kailangan silang gumawa ng hakbangin. Alam mo, Pastor, nakita ko rin yung kahalagahan nung namagitan dyan no? Kasi kahit sa ating kapanahunan ngayon, may mga tao na sa halip na mamagitan, no? Ay hinahanap pa yung pagkakasira. May sumusulsul pa. O sa ibang salita pa ginagatungan pa. Yun ang nakakalungkot na mga karanasan. Kaya po ay totoo yan. Iyan talagang mga karanasang nagaganap. Marahil sa lahat ng iglesia nagkakaroon ng ganyang suliranin. Kaya po mga kaibigan, mga taga-subaybay, ay kung makita po natin ang mga ganitong mga suliranin, ang ganitong mga problema ng hindi pagkakaunawaan, sana po ang bawat isa sa atin ay gumanap ng ating bahagi na tayo po ay magiging instrumento sa pagkakasundo at hindi po yung lumalapang sitwasyon nung tayo pumasok sa suliraning yan. Napakaganda ng paanyaya na tayo po ay maging bahagi ng solusyon at hindi karagdagan pa sa problema. Totoo po yun. So ito po isang paanyaya mga kapatid. At ang hangarin ng ating Diyos ay maakay ang iglesia sa pagkakaisa.
At sa puntong yun, tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, mga kaibigan. Ako ba'y maaari maging bahagi sa pagkakasundo ng mga kapatirang hindi nagkakaunawaan? Ako ba'y maaari magkaroon ng karapatan na sa pamamagitan ko ay nagkalapit, nagkasundo ang mga hindi nagkakaunawaan? Ito po isang mahalagang bahagi na sana po ay magkaroon tayo ng pasanin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Maari palang pagnakawan natin, no, ang maaring ginaganap ng Diyos na pagsasauli ng relasyon pagka tayo'y manhid na maging kasangkapan ng pagkakaisa, Pastor. At yung kaisipan pa na walang pakialam, siguro. Yan ang Pagka nakita ko ngayon. pinagkakait natin yung maaring ipaglingkod natin sa pagsasauli ng relasyon dahil sa pagkatakot natin na ayaw ko ng karagdagang pang stress. Ayaw ko na masangkot pa dyan. Ayaw ko na mapabilang pa ako dyan. Baka ako'y magkamali rin. Ito'y nagnanakaw pala, no, ng maaring ganapin ng Panginoon na pagsasauli ng mga relasyon. At mananagot tayo. At maaring ang banal espiritu gumagawa sa ating puso na tayo mamagitan na. Pero kung minsan dumadating yung kaisipan nga na binanggit mo na ayoko na makialam dyan kasi marami na akong problema para madagdag pa yun sa akin. Pero sa puntong ito ay napakaganda na kumakita natin ating mga sarili, nagiging bahagi sa pagkakaisa, sa paglago ng iglesia para sa Panginoon. Amen. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay paano ipinakita ni Apostol Pablo ang kakaibang pagtingin niya o pagtrato niya kay Marcos dito naman kay Onesimus na alipin nitong si Pilimon? Una, Pastor, may pagkakaiba sapagkat doon kay Marcos, siya mismo ang involved, no? Kasama siya doon sa naging suliranin. Dito kay Onesimus ay isang kaibigan na nagngangalang Pilimon ang talagang may suliranin kay Onesimus. Ganun pa man, hindi mahalaga yung kalagayang yun sapagkat dito makikita natin na mabilis at mapusok na nagpakita si Pablo ng hindi pagsang-ayon kay Marcos, kay Bernabe at sa ilan pa doon sa karanasang yon. Pero dito kay Onesimus at kay Pilimon ay naging malumanay si Pablo. Nagpapakita na sa paglipas ng panahon, lalong hinusto at sinapat ng Panginoon ang pagbabago sa kanyang puso. Sapagkat dito ang kanyang payo ay sa ikabubuti hindi lamang ni Onesimus, gayon din kay Pilimon. Ibig sabihin, dati-rati si Pablo ay marahil ay mabilis sa paghatol. Pero sa paglipas din ng panahon at sa paggawa ng banal espiritu sa kanyang buhay, ay siya naging mahinahon na. Alam mo, Pastor, paalala yan sa atin Lalong-lalo na po sa mga mananampalataya na umiidad na, no? Sa iglesia at sa gawain. Minsan nakakalungkot pa na yung pang tumatanda, yung pa ang madamdamin. No? Pagka hindi na paglingkuran, siya pa ang naalma. No? Hindi sana maging ganito ang karanasan. Habang tayo tumatanda sa gawain, gaano man karami ang marahil na naiambag natin sa pagpapasulong ng gawain ng iglesia, mananatili tayo sa pagpapakumbaba. No? Katulad ni Pablo, mas malumanay, mas pigil, at mas pino, at mas naglalapit sa kabanalan at katwiran ang kanyang naging kapamaraanan kay Onesimus. Okay, kung makikita kasi natin yung karanasan ni Marcos, sila yung magkakasama pero gano'n na lang ang galit niya kay Marcos. Pero nung bandang huli naman, gano'n din ang problema, pero mas higit na siyang mahinahon. So kita-kita talaga natin yung paglago niya sa biyaya ng Panginoon. Amen. At yun sana ang ating din maging karanasan. So mga kaibigan, kamusta po ang ating mga karanasan espiritual? Tayo po ba higit nang mas maibigin ngayon? Higit na ba tayong mas mapagmahal ngayon? Tayo ba higit nang maunawain ngayon? O sa paglipas ng panahon, ganun pa rin tayo? So siyasatin po natin, sapat ang biyaya ng Panginoon. Pero baka naman po tayo ang tumatanggi na lumago. At marahil sinasabi pa natin at kinakatuwiran natin na ito na kasi ako ito pastor, nadinig ko na Sabi niya, hindi nyo na ako pwedeng baguhin. Ito na ako. Kung ganito ako, ganito talaga ako. Sabi ko pagkatapos po ng 10 taon, ganyan pa rin kayo? Ay, ganito na talaga ako Ay, ito yung nakakalungkot na karanasan, Pastor. Opo. At sana'y, bagamat hindi tayo mababago ng sinuman, alalahanin natin, walang imposibleng baguhin ang Panginoon sa isang kaluluwa na nagpapasakop sa Kanya. At hindi kinakailangan, Pastor, ang napakahabang panahon.
kung atin talagang papasyahan na ang banal na Espiritu ay makagawa sa ating buhay, sa pinakamabilis na panahon, pwedeng gumawa ang banal na Espiritu. Amen. No? So nakadepende lamang ito sa kahandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Gaano ba tayo kahanda na tayo baguhin ng banal na Espiritu? O baka naman hindi natin lubusang nakikilala ang ating mga sarili nang alam natin na tayo na ang banal at lahat ng tao ay makasalanan, na tayo hindi nagkakamali at silang lahat na nagkakamali, ay pagka po ganon ang ating pananaw ay baka po tayo talaga ang mayroong problema. So, siya sa atin po natin ating mga sarili at sana po ay yung ating buhay ay palaging instrumento ng pagkakaisa, paglago. Meron nagsabi sa akin na, Pastor, kapag ka dumarating si ganito, parang bigla kaming nababago ang aming atmosphere. Parang gusto namin maghiwa-hiwalay. Hindi kami komportable. Ibig sabihin, may problema doon sa tao. Pero at the same time, ay doon sa mga kapatiran naman, sana'y gumawa rin ng mga adjustment. Dito sa ating pag-aaral ay kung paano si Pablo lumago sa biyaya. Sana tayong lahat lumago rin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Tama yun. Hindi natin, Pastor, isipin yung sarili lang natin damdamin. Dahil tayo hinahangad ng ating Panginoon Jesus na magkaisa, ay di magtulong-tulong tayo doon na maabot natin yung pagkakaisa kay Kristo. So, Pastor, dito sa ating pag-aaral pa ay ano mga prinsipyo na ating makukuha mula sa Iglesia ng Corinto na may kinalaman sa pagpapagaling at pagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon. Kasi kung pag-aaralan natin, Pastor, dito sa unang Corinto, Kapitulo 3 at sa Kapitulo 12, may mga suliranin din sila dito sa Corinto na nandoon yung ako ay maka-Apolos. Ako naman kasamahan ko sina Pablo. Ang naging nagkakaroon ng kanya-kanya para bagang ibang kapanalig, ibang grupo. At ito, Pastor, nangyayari sa loob ng church. Ang naging pangunahing problema nila dyan, Pastor, yung pagkakampi-kampi. Yung pagkakahati-hati ay nagdulot sa kanila na isipin ang isang panig na mas mainam kaysa sa isa. Sa ganitong paraan, makita mo, hindi lamang nasira ang kanilang relasyon, kundi bumagal din ang pag-usad ng gawain ng ating Panginoon. Kaya hindi maganda ang naidudulot na ito. Bagkus, ang pamantayan ng Panginoon ay muling inilatag ni Pablo. No? Ang sabi niya, hindi ito sa pagpapakita kung sino ang mas mainam. No? Kung hindi, dapat makita kung papaano na sila'y magkaroon ng ugnayan sa pagkakaisa. Kadalasan kasi ang nakikita natin yung competition. No? At ito ang nakakalungkot na hanggang sa ating iglesia, sa ating kapanahunan ngayon, ay naruroon pa rin itong mga bagay na ito. Naroon yung pagalingan na parang higit silang mas masigla, higit silang magagaling, higit silang masisigasig, na ikinukumpara ang sarili doon sa iba. At ito'y talaga nagaganap sa loob ng iglesia. Pastor, merong mga small group na sa loob ng iglesia, sila mismo ang nagpapagalingan. No? Bagamat ito'y nagdadala ng pag-usad sa gawain, hindi ito nag-iiwan ng mabuting kaisipan sa ating mga kapatiran sa ating kompetisyon na ginaganap. Pastor, dito pa, isa sang suliranin pa sa iglesia ng Corinto. Sa Kapitulo 12, ito na lamang mga ibinibigay ng mga kaloob na espiritual. Ay nagkakaroon pa ng kumparahan na para bagang ako, pinagkalooban ako ng talento sa ganito, kaya mas mahusay ako kaysa sa iba. Yun na lamang mga spiritual gifts na ito ay nagiging dahilan din para magtalo-talo at magkaroon ng pagkukompetensya sa isa't isa. Hindi lang pala, Pastor, hindi lang pala yung tinatawag na jealousy, no? Na nagaganap sa ating mga gawain, kundi meron din palang ministry jealousy, no? Pagka minsan nakikita natin na umiigi yung isang paggawa ng ministeryo, para bang na masakit sa atin, na para bang iniisip natin, dapat kasama ako dyan, dapat ako yan no? Hindi lang pala professional jealousy, meron din palang ministry jealousy. At ito'y nakakalungkot, Pastor. So kahit sa gawain ng Panginoon, talagang aminin natin, ang kaaway ay kapag tayo na hindi nagbantay sa ating kaisipan, ay maaari siya makapasok at maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Pastor, pangunahin po dito ang pagpapakumbaba na inilalatag na solusyon. No? Hindi dapat nating isipin na anuman ang ating tinatanggap o tinataglay na kaloob mula sa Diyos ay dapat na ikumpara sa kaninuman. Sabi ng banal na kasulatan sa Pilipos Kapitulo 2,
mula 5 hanggang 7, hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ng ating Panginoong Hesus nang siya'y nagkatawang tao, no? Na bagamat Diyos ay nagkatawang tao. Pansinin natin yan, Pastor. Basahin mo po sa talatang 5 hanggang 7. Ganito ang wika. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya maliwanag, Pastor, ano? Itong ganitong kaisipan ng ating Panginoong Hesus ng pagpapakumbaba ang dapat na maranasan natin. Hindi yung, bakit hindi ako naging elder ngayon? Siya rin naman matagal na. O bakit ako ginawang, alam mo yung mga ganong karanasan sa ating iglesia, ito'y dapat hindi sana dumadapo sa ating kaisipan kung may tunay na pagpapakumbaba at pagkilala sa kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, Pastor, ay kapag ka talaga yung sarili natin ang hinanap natin, ay ang aakayin talaga tayo sa conflict natin sa ating Walang kapwa. pagsala. Pero kagaya ng binasa nga natin sa talatang ito, na kapag ang ating hinanap ay yung pag-iisip ng ating Panginoong Hesus, Amen. ay talagang maaakay tayong umunawa, magmahal, at magpasalamat sa Panginoon anuman ang kalagayan natin. At hindi natin hahanapin yung tayo ang maitaas, tayo ang maging tanyag, o tayo ang ituring na pangunahin, kaya ito naganap. Yun sana ang maiwasan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tama yun, Pastor. Hindi ang sarili ang maitaas, kundi si Kristo ang hayaan nating maluwalhati at ito ang tutulong para maipanumbalik ang mga nasirang relasyon. Amen. Dito sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, makita natin yung biblical na kalikasan ng pagpapatawad. Tama. Ano ba ang mga sinasabi ng Biblia sa kalikasan ng pagpapatawad? Ang pangunahing talata na madadala natin sa ating mga taga-subaybay ay masusumpungan dito sa Roma, Kapitulo 5. Ang talata ay 8. Pastor, mainam na basahin mo to. Ito ang wika. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Tama. So, makikita mo dito, Pastor, na ang pagpapatawad ay sa kapangyarihan din ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Hesukristo at hindi ganang atin. Madalas na maririnig natin na ang pagpapatawad ay hindi kapangyarihan ng tao, lalo na kung siyang nagawa ng pagkakamali. Ito'y imposible niyang ganapin kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat, ito ay maganap din sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay hindi damdamin kung hindi pagpapasya. Kaya sabi ng ating talata, si Jesus ay namatay, no? Habang tayo'y nasa lusak ng kasalanan, habang tayo'y binilang ng mga kaaway niya. No? Sa malaking sabi, Pastor, ay hindi niya tiningnan ang ating kalagayan kung tayo ba'y karapat-dapat o hindi na tumanggap ng patawad, kundi talagang bagamat tayo na sa malalang kalagayan, ini-offer niya. Ini-offer na niya ang alok, ibinigay na niya ang alok na pagpapatawad. Gayon din sa atin, Pastor, ano? Ang tunay na pagpapatawad hindi doon sa mga katagang kung ayaw mo, wag mo. No? Hindi po pwede yun eh. Pagka ikaw ay nasangkapan ng banal na Espiritu at inudyok ng banal na Espiritu ang pagpapatawad, sa pagkilala mo na ikay pinatawad ng Panginoong Hesus, ikaw ang may kasalanan o hindi ikaw ang may kasalanan, nandoon yung kahandaan na magpatawad. Magiging pagpipili mo ang gumanap ng pagpapatawad. Oho, Pastor, napakaganda na tayo maging handa. Ay nakakalungkot lang, Pastor, kasi sa mga karanasan natin, may mga pinagkakasundo tayo, ay may mga pagkakataon ba yung isa'y handa ng humingi ng patawad, pero isa naman ay umaayaw na magpatawad. Ito'y pangkaraniwang nagaganap. Totoo. O kaya naman mga sitwasyong nung pagharapin mo ay parehong ayaw mo magpatawad, parehong hindi handang magpatawad. Siguro, Pastor, kung merong relasyon na talagang mangangailangan nito sa tuwi-tuwi na ay ang relasyon ng mag-asawa. Talagang yan. Kaya't ginawa naming pamantayan ng aming relasyong mag-asawa sa pasimula pa lang, sapagkat si Kristo ang siyang asawang lalaki ng kanyang kasintahang iglesia. Gayon din tayong mga lalaki sa relasyon natin. Kinakailangan makakitahan tayo ng wangis ng ating Panginoong Hesus. Magmumula sa atin ang inisyatibo na makipagkasundo.
Kasi yung pakikipagkasundo hindi naman nangangahulugan na kung tayo walang kasalanan inaako natin ang kasalanan. Hindi Sa Panginoon, habang tayo may kasalanan, habang tayo ang makasalanan, Kanyang naging inisyatibo ang umabot sa atin. Ganon din dapat tayo sa ating mga tahanan. Pastor, meron ako nadinig na asawa na ang wika niya sa kanyang asawa ay, hindi ka pa nagkakasala, pinatawad na kita. Hindi ba napakagandang kaisipan nyo na siya handang magpatawad kung dumating man ang pagkakataong siya ay masaktan? At sa kabila nito, Pastor, mangangailangan naman yung confession. Sapagkat yung confession, hindi nakapagbabago ng kaisipan ng Diyos na magpatawad o ng sino mang pinagkasalaan na magpatawad, kundi inilalagay tayo sa lugar na handa na tayong tumanggap nung pagpapatawad na yon. Sa isang banda naman, Pastor, ay yung karansan natin Panginoon Jesus dito sa Lucas 23, talatang 34 na kanya ipinahayag, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So dito makita natin yung prinsipyo na yung kahandaang magpatawad sa kabila na ito'y sinadya o hindi sinadya, nalalaman man niya o hindi, pero sa bahagi na nasaktan ay nandoon yung kanyang kahandaang magpatawad. Kaya, Pastor, talaga Hindi nakadepende ang kanyang pagpapatawad doon sa kapwa niya. Itong pagpapatawad, Pastor, ang tinaguri ang isa sa pinakamahirap, kundi imposible, na ganapin ng tao sa kanyang buhay Kristiyano. Sapagkat dito makikita kung ano ang layo ng ugnayan mo sa Diyos. Mas malapit ka sa Panginoon, mas makagaganap ka ng pagpapatawad at paghingi ng tawad. Dahil naranasan mo yung ikaw yung magkasala at naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos, Amen. higit na mas madali sa atin na magpatawad. Opo. Huwag natin kaliligtaan, Pastor, bago tayo magtapos dito, yung pamantayan ng Panginoon na kanyang inilatag sa Mateo Kapitulo 18. No? Hindi dapat ito lumawig malibang nakalapit ka doon sa tao na inaakala mong nagkamali sa'yo o pinagkamalian mo. No? Kasi pagka ito'y lumawig, ang tendency ng tao ay talagang, sabi nila, pagpipiestahan ito. At magiging mapag-imbabaw sa kanilang sarili ang magaganap sa mga bagay na ito. Kaya susundan talaga natin yon. Marahil, Pastor, magandang ihanay mo yon sa ating mga taga-subaybay na talagang itong mga ito ay dapat sundin natin sa ating pamantayan. Pastor, binanggit mo na rin lang naman yan. Ito yung modelo natin tinatawag na sa Matthew 18 na kung paanong pagkakasunduin ang mga nasirang relasyon. Amen. Na dito ay binabanggit ko, ang ating babasahin sa aklat ng Mateo Kapitulo 18, ay nandyan yung tatlong bahagdan. Na una sa lahat, ikaw ay lumapit muna sa kinaukulan na tao. Hanggat maaari ay personal mo na ito. Hanggat maaari ang solusyon, ang suliranin na hindi na kumalat pa sa iba. Kung magagawa ng dalawahan, mas mabuti na magkasundo sila na sila na lang dalawa. Pero ang pangalawang bahagdan, kung sakaling halimbawa ay hindi sila magkasundo, ay di ang ikalawang step nito ay magsama ng ilan upang sa maging tagapamagitan at maging saksi na rin sa kanilang pag-uusap. Subalit kung hindi pa rin makakay sa ikalawang bahagdan na yon, ay talagang dadalo tayo sa ikatlong bahagdan na ito'y dali na sa iglesia o sa tinatawag nating church board upang kung baka gayon, sila ay makagawa rin ng pamamagitan. So ito yung tatlong hakbangin na binanggit dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18. Kaya, Pastor, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, itong bahagdan na ito, itong pagdami ng kinaukulan na maaring maging kasangkot ng pagtutuwid ng kapatid, ay hindi para ipakilala ang malaking pagkakamali, kundi dumadami ito sapagkat mangangailangan habang tumatagal ng mas marami upang magpakita ng pag-ibig sa taong nagkamali. Hindi para pagtulungan at ipahiya yung tao. Tama. Yun ang nangyayari kung minsan no? Tinuturing ito na magsasama pa ng ilan para idukduk dun sa taong yun. Ito ang pagkakamali mo. No? Ang kaisipan dito ay mas marami ang humimok na siya ay tumanggap ng kanyang kamalian at maipadama sa kanya ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yun. Magkakaroon lamang siya ng pagtanggap sa kanyang kamalian pagka naramdaman sa atin, no, ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya nauna yung pag-ibig ng Panginoon. At doon, tatanggap siya ng kamalian, no, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos.
So, Pastor, napakaganda ng ating pag-aaral, subalit ang ating oras ay talaga nagtutumulin. Maaari bong ipahayag sa ilang mga pananalita ang buod ng ating pag-aaral at ang iyong pamanik sa ating mga taga-subaybay. Mga kaibigan, ang relasyon ay tunay na malaking bahagi ng bunga ng revival. At ito nga ay tunay na sangkap ng reformasyon. Magiging walang bisa ang ating patutuo kung sa ating kalagitnaan mananatili ang hindi pagkakasundo. Nais ng Panginoon na kung siya'y matuling babalik, makakasumpong siya ng tunay na nagkakaisang iglesia. Mabilis na kumalat ang ebanghelyo. Hindi dahil sa dumami ang Kristiyano, kundi naging iisa ang pananaw, adhikain at wangis na nasumpungan sa kanila sa pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor. At sa lahat po natin mga taga-subaybay, sana po ay naliwanagan kayo at sana po ay ating isakabuhayan ng mga aral na ito ng ating Panginoon Hesus at ang mga halimbawang ating napag-aralan sa banal na kasulatan. Kagaya ni San Pablo kung paano siya lumago sa biyaya ng Panginoon. At kagaya rin naman ng ilang nagkamali na sila naging handang humingi ng patawad. At nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos na siya'y handang magpatawad sa kabila ng ating ginawang kasalanan. Pastor, tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Mahal naming Diyos na nasa langit, muli po kaming nagbabalik sa inyo ng mga papuri at pasasalamat sapagkat nasaksihan namin minsan pa kung paanong kayo ay nagmamahal sa amin at pumapatnubay sa amin. Bagamat tumaraan kami, Panginoon, sa mga karanasang hindi pagkakaunawaan o mga damdaming nasasaktan sa kadahilanan ng aming pagkakaiba-iba, subalit nariyan kayo at patuloy na humihimok sa amin na kami magkaisa at magtaguyod ng inyong banal na gawain. Amen. Na kami magpatawaran sa isa't isa, na kami magmalasakitan sa isa't isa, na hindi ang sarili ang aming hanapin, kundi ang kayo maluwalhati sa pamamagitan ng aming mga pag-iisip, ng aming mga pananalita, ng aming mga gawa, na kayo, O Diyos, ay patuloy na maitanghal at sa pamamagitan ng aming mga buhay, O Diyos, ng aming magandang samahan at mga pagpapatawaran, makilala nga ng sanlibutan, kami nga po ang inyong mga lingkod at mga alagad na inihanda sa inyong malapit ng pagdating. Amen. O banal na Diyos, kung mayroon pa po sa amin na mga bagay na kinikimkim sa aming mga puso, mangyari nawa po, Panginoon, hipuin ng inyong makapangyarihang kamay at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, akayin lamang po kami, Ama, sa pagpapatawad. Amen. At sa paghahangad ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Banal na Diyos, idinadalangin din namin sa inyo ang aming po mga taga-subaybay sa programang ito. Kayo, Panginoon, na nakakaalam ng kanilang mga puso. Marahil sila man ay may mga dinaramdam na mga sakit sa kadahilanan ng mga salitang nagpapahiwalay o pumapatay o mga nakaramdam sila ng mga gawa na nakapighati sa kanila. Panginoon, pagalingin po ninyo ang kanilang mga sugat na ito na naranasan at ibigay sa kanilang espiritu ng pagpapatawad kagaya ng aming Panginoong Hesus na naging handang magpatawad sa kabila ng mga suduraning at sa kabila ng mga paghihirap na kanyang dinaanan doon sa Kalbaryo. O banal na Diyos, maraming salamat po sa katiyakan ng inyong pag-ibig. Maraming salamat po sa katiyakan na kayo po ay nagpatawad na ng aming mga kasalanan at kayo ang Diyos patuloy na magbubuklod sa amin na inyong mga anak sa pagkakaisa para sa inyong kapurihan. Muli, Panginoon, patungan kami ng inyong mapagpalang kamay, managana kami sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan, sa inyong kasaganaan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin mga kaibigan, maraming salamat po na sa maiksing panahon natin pagsasama-sama ay kami inyong sinamahan at sana po, at ito ang aming palangin-dalangin, managana kayong lahat sa biyaya at pag-ibig at mga pagpapala ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos.
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000.
I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, this is ludicrous. Henry said, where's the contract? Let me sign it. Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, you know what, this is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this? He says, I better go back and tell this guy I made a huge mistake. But then he stops midway and he says, but what if this door is being opened by God? Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him. That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel.
Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.